Hindi mga maibigin sa mabuti. Ano? Kung alin yung masama, yun ang yakap. Yun ang tinatangkilik. Pero pagdating sa mabuti, hindi maibigin, hindi mahilig. Ang tao sa pagiging makasalanan, isa sa panganib, ang tao'y hindi likas na mahilig sa mabuti. Tingnan niyo po yung despiser diyan. Yung despiser, sa English po ay hindi maibigin. Pero sa Tagalog, sa English po yung despiser, yan po ang ibig sabihin ni opposed to goodness. Opposed to goodness and good men. So yung despiser, ang ibig sabihin niyan ay salungat sa kabutihan. Kontra, laban siya sa kung ano yung kabutihan. So, pero sa Tagalog, hindi mga maibigin sa mabuti. Ngayon, ating titingnan yan, yung good na yan, na dinidespise ng tao. Kung bakit ang Diyos po ay may dahilan, tama lang siya at hindi masasabing siya ay hindi makatarungan at hindi siya pwedeng bintangan na siya hindi pag-ibig. Kasi tatandaan po natin na mali ang pagtanaw ng tao pag sinabing pag-ibig ang Diyos. Kasi akala ng tao pag sinabi ang Diyos ay pag-ibig, puro pabor sa tao. Naintindihan niyo ba yan? Ay, ang Diyos na may maawain, ang Diyos na may pag-ibig, naiintindihan niya ako. Kaya nga ikipinagsisisi. Dahil walang magagawa ang Diyos kundi gawin yung dapat. Dahil mahal ng Diyos kung ano yung tama at dapat at makatarungan. So, ang Diyos ay hindi konsentidor ng kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Dahil ang Diyos ay banal, hindi niya kayang yakapin, hindi niya kayang lunukin, hindi niya kayang maatim, na basta na lang tatanggapin ang kasalanan na walang sapat na dahilan. Ang sapat lang na dahilan para tayo matanggap ng Diyos ay yung ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na siya yung walang kasalanan na pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Siya yung inosente pero pinatay dahil ng ating kasalanan. Yun lang ang nakikita at yun lang ang ginawang solusyon ng Diyos para matanggap niya tayong makasalanan. Ngayon, kung ay pagpipilitin mo kung saan ako namulat, doon ako mamamatay, ako'y binyagan, ako'y wala na argabyadong tao, sorry to say, hindi ka kayang maatim na matanggap ng Diyos. Dahil si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya kung hindi si Jesus ang iyong inaasahan, kung hindi ka nagpapakumbaba kay Jesus, hindi ka nagsisisi na iyong kasalanan, ay talagang ikaw ay hindi pupunta ng langit. Pa-impyerno ka. Ngayon, kaya wag nating i-despise yun. Wag nating i-oppose yun. Napakarami relihiyon. Kumbaga sa book, magandang cover lang si Kristo. Pero ang content ng book na yon, hindi naman talaga tinatalakay ay si Kristo ang tagapagligtas. Kailangan mong gumawa ng mga sacraments. Kailangan mong garnit-garni. Pero sa totoo na, from cover to cover, ang kaligtasan ay si Jesus lamang. Maliwanag ko ba? Tingnan nga natin yung Acts 13:31. Acts 13:31. Good morning. At siya'y nakitang maraming mga araw na mga kasama niyang nagsiahon buhat sa Galilea hanggang Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. Sa English, ano yan? Tama ba yung aking talatang yan? And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Okay. Siguro hindi yan ang talata. Okay, tingnan na po natin ang unang puntos natin. Despisers of those that are good. Alam niyo ba, doon na tayo sa Matthew 19:17. Sino ba yung good?
Sino ba ang good? Pakibasa niyo po. Basa. Pakiulit po. Parang tayo yan eh. Hindi pa nag-aalmusal. Okay. Basa. Ilan ang mabuti? Sino yan? Sabi nga, bit mo, tinatawag na mabuti, may isa. Pag sinabing isa, marami ba? Sino tinutukoy niya sa mabuti? Okay. Ngayon, pag sinabing despisers, ano sabi? Of those that are good, una nilang nilalabanan ay yung iisa na mabuti. Ito po ang ibig sabihin, mga kapatid. Despisers of those that are good. Ang tao ay salungat sa Diyos. Amen? Dahil lahat ng ating tutoy-tuying good, yan ay nag-ugat lamang sa Diyos. Ang pinaka-main, ang pinaka-sentrong inaayawan ng tao, makasalanan, tinututulan ng tao ay Diyos mismo. Amen? Obvious naman po yan. May makikita po natin lalo yan. So, despisers of those that are good, pag sinabing those, di marami. Pero ang sentro, ang main lang na yan, ang ugat lang na yan, talaga ay Diyos. Kaya those, dahil lahat ng babanggitin natin pang iba puntos, yun ay, kaya good, ay dahil lang ng Diyos. Dahil iisa ang good. Bakit iisa ang good? Bit Diyos lang ang good. Kasi ang Diyos lang ang walang kasalanan. At Diyos lang ang hindi magkakasala. Ang ibig sabihin ng good ay perfect. Not in one moment, not in one time, but all the time. God is eternally good. Why? Because God is eternally holy. Kaya walang taong good dahil hindi nga natin kayang maging malinis kahit sa loob ng isang segundo. Para patunayan ko sa inyo, naalala ko lang, Genesis 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only, hindi sinabing mix, only evil continually. Ang taong wala sa Diyos, ang taong walang Diyos, ni isang segundo ay hindi naging dalisay. Are you listening? Hanggat wala ka kay Kristo, hindi ka dalisay. Ni kaya mo kahit segundo. Kaya ang iisa ang mabuti. Bakit? Ang Diyos ay hindi dalisay sa isang segundo. Walang katapusan siyang dalisay. Amen? Ngayon, ano ang despisers of those that are good? Sabi nga ng Bible, whatever you sow, shall also you reap. Gusto mo ng palangit, ay kontra ka sa Diyos ng langit? Manghirap nun. Tama ba? Tama, nagtanim ka ng mangga, hindi ka aani ng santol. Nagtanim ka ng kamatis, hindi ka aani ng kalabasa. Nagtanim ka ng pag-ayaw sa Diyos, tapos pag namatay ka, gusto ka ng Diyos. Hindi ganon. Hindi ganon. Kaya tatandaan niyo, hindi libre ang pagbaliwala sa Diyos. Kaya nga, panahong mapanganib, delikado ang ayawan ang Diyos. Yung hamakin mo ang Diyos,
Kala mo, simple lang yon? Hindi. Hindi yun. Are you listening? Okay. So, despiser of God. Yung despisers of those that are good ay number one, despisers of God. In reality, mga kapatid, sa totoo, sa katotohanan, tama ba? Kung meron man meron mang ginidiyos ang tao, yun ay Diyos na kanilang iniimbento. Pero yung Diyos ng Bible ay kontra ang tao. Una na lang, sabi ng Diyos, magbasa ka lagi ng Bible. Ayon ba ang tao dyan? Ang tao ba'y nakaayon sa Diyos pag sinabing magbasa ka lagi ng Bible? Hindi. Ang tao ba ayon sa Diyos kapag sinabing huwag kang mag-inom ng alak? Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Igalang mo ang Sabat. Maraming tao hindi naman nasimba. Kaya lang sisimba pagkalamay niya, ipapasok sa simbahan. Pag birthday niya, pag ikakasal, pero hindi hilig ang pagsimba. Ang tao po ay despiser of God. Tama ba? Hindi sinabi ng Diyos ikay magbarek. Hindi sinabi ng Diyos ikay magsugal. Hindi sinabi ng Diyos ikay manood ng pornography. Hindi sabi ng Diyos ikay ubusin mong oras sa Dota, sa Mobile Legend. Hindi sinabi ng Diyos yan. Pero kung ano yung ayaw ng Diyos, dyan ka mahilig. Are you listening? Despisers of God. Tama. Bakit? Yung ating binasa Matthew 19:17, balikan natin. Despisers, ang sabi, of those that are good. Ay, sino ba yung good? Basahin nga natin sa English. Tingnan niyo po sa English. And he said unto him, why callest thou me good? The word good, sabi ng Panginoong Jesus doon sa mayaman lumapit sa kanya, ba't mo ako tinatawag na mabuti, good? There is none good but one. Amen? That is God. So, despisers of those that are good are despisers of God. Because God is the only one good. Amen. Maliwanag ko ba yan? At yan naman ang obvious na obvious. Tama. Hindi na tayo kailangan mag-aral pa kung talaga ang tao ay humahamak sa Diyos. Sa iyong sarili na lang alam mo naman yun Di ka? Huwag mo na muna tingnan yung iyong kapitbahay o yung iyong kasambahay. Sarili na lang natin ang ating obserbahan. Bakit tayo lalayo pa? Sa atin na lang. Lalo kung di ka pa ligtas, tayo nga ligtas na. Dahil tayo may old nature at new nature. May pagkakataong pag hindi ka lumalago sa Diyos, nasasapawan ka ng old nature. Ano yung old nature? Walang hilig sa Diyos. Kaya kahit may mga Kristiyanong tamad magbasa ng Bible, tamad magsimba, tamad manalangin, ang daming kinatatamaran sa bagay ng Diyos. Bakit? May luma ka pang pagkatao na pwedeng sumapaw sa ating buhay Kristiyano. Kristiyano na yan. O, edi lalo kung hindi ka ligtas. Wala kang new nature. You are purely defiled, wretched, wicked, depraved. Are you with me? Okay, number 2. Not only despisers of God, kaya sabi ang ating pamagat, despisers of those that are God, that are good. Unang dinidespise the good is God Himself. Luke 10:16. Luke 10:16. Pakibasa nga uli.
Yan niya, ha? Ang context ni Luke, kung kayo nagbabasa ng Bible, may sinugo siyang apostoles. 12. At 70 disciples. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad ay ito. Are you listening? Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig. Bakit? Ang aral na bitbit, daladala ng 12 disciples at ng 70 apostles, 12 apostles and 70 disciples ay aral ni Kristo. At saka si Kristo mismo ang nag-send. Kumbaga, kinatawan sila ni Kristo. Kaya yung tumanggi sa kanila ay yung nagsugo sa kanila ang tinanggihan. At yun namang naniwala sa kanila ay si Kristo ang kanilang paniniwalaan dahil ang kanilang bit-bit na aral, hindi naman kanila, kundi doon sa nagsugo sa kanila. Maliwanag ko ba yan? Gusto ko yung malinaw. Ngayon, ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig. At ang nagtakwil sa inyo, sa English yan, despised. Pakaya na nga sa English. Kaya mga batid, ang Bible, nagtuturo niyan, yan ang Bible mismo sa kanya, nagsapapaliwanag. Tignan nyo ha, he that heareth you, heareth me. And he that despiseth you, despiseth me. Oh. Mga kapatid, in reality again. In reality, ayaw natin ng pelikula. Alam bakit? Ang mga pelikula, mga kathalang yan. Mga drama, dalang-dala ka ng drama, yan na may kwento lang. Pinakikilig ka lang yan, hindi naman yan totoo. Are you with me? Tulad ng mga alamat, tulad ng mga, ano pa gayan? Pinag-aaralan ni Utoy. Ito ang aking ibig sabihin, in reality, since God is being despised, ang despiser of those that are good is not despisers only of God, but also of genuine preachers. Amen. Number 2 na tayo. Ang sabi ng Panginoon, sa kanyang sinugo, 12 alagad, 70 disipulo, ang tumanggap sa inyo ay akong tinanggap. Ang lumaban sa inyo, ako ang nilabanan. Are you listening? Yan po ang obvious ngayon. Pagka ang mangangaral sa kanila, maraming klaseng mangangaral. Pero ang yakap ng tao ay yung mangangaral na walang bawal. Alam niyo, ang banal na Diyos, maraming huwag. Kaya ang tunay na iglesia, maraming bawal. Mag-iingat kayo doon sa iglesyang lahat ay pwede. Amen? Doon pa lang sa 10 utos, puro huwag. Di bawal. Di ibig sabihin, ang Diyos nga, hindi lahat pwede sa Kanya. Tama ba? Kaya yung iglesyang pwede ang lahat, pwede ang bakla, pwede ang tumboy, pwedeng magkabiyak ay hindi magparehong ligtas, pwede ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, pwede ang sumisimba, lahat ng mali pwede, itapon nyo yan, hindi yan sa Diyos. Are you listening? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang niyayakap ng taong preacher ay hindi siya itinutuwid sa kanyang mali. Pero kapag yun ay tunay, genuine, kaya nga genuine. Exodus 16 verse 7. 16 verse 7. Kaya halata mo yung genuine na preacher, yung kung ano lang ang nasa Bible ang ipinapangaral. Ano? Dahil, baka masaktan ng tao pagka sinabi mo yan, ay, anong magagawa? Ay, Bible yan eh. Tama ba? At tunay na preacher, ipapangaral lang kung ano yung sinabi ng Bible. Ngayon, para lang ang tao huwag masaktan, hindi yan ipapangaral, hindi yan tunay na preacher. At saka inaumagahan, ay inyo nga makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon.
sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-upasala laban sa Panginoon. At ano kami? Na inyo kaming inuupasala. Si Moises yan. Si Moises yan. Ginamit ng Diyos si Moises para iahon ang bansang Israel mula sa pagkaalipin ng Egypto. At siya umalis doon. Ang daming mirakulong ginawa ng Diyos. 10 salot hanggang sa hawiin ng dagat na pula. Dagat na pula ba yan? Basta, Red Sea, sabi. Hinawi yan ng Panginoon at naging mistikulang haligay yung tubig at yung daan ay naging igang lupa at tumawid ang milyon individuals na Hudyo, Israel. At nakalampas. Pero sa kalagitnaan, ibinalik ng Diyos ang tubig at namatay yung mga humahabol na Egyptian. Naintindihan nyo ba yan? Naalala nyo ba yan? Pero nakakalungkot, nung sila ay going to the promised land, if I will not mistaken, 40 years or 400 years in the wilderness, ang daming pinatay ng Diyos doon. Bakit? Ang daming sumasalungat kay Moises. Ang daming lumalaban kay Moises. Are you with me? If you are despiser of God, you will become despiser of the genuine servant of God. Amen ho ba? Klaro ho ba yan? Ay, obvious naman ho eh. Lagi pinagmamalaki, sino ang pinakamaraming tao, miyembro ng relihiyon? Ay, dumami na kayo eh. Wala naman kayong bawal. Aliwaliwanag, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan eh. Simbahan nyo, bat-bat. Kaya tunay na ligtas, hindi na nasamba sa Diyos-Diyosan. Bawal yan sa Diyos. Pero sa kanila, hindi. Tama ba? At tunay na mangangaral, sasabihin yung nasa Bible. Aba, ay ikaw ay magpakabait lang, ikay maliligtas. Hindi ang tunay na mangangaral. Ang tunay na mangangaral, walang mensaheng tagapagligtas. May Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay na walang kasalanan para sa makasalanan. Pinatay na walang kasalanan para sa makasalanan. Upang kung ikaw ay sasampalataya, matatanggap ka ng Diyos dahil ng kanyang sariling kabanalan. Pero ano ang turo? Kundi kay ka mabibinyagan, kundi ka mababautismo, kundi ka sasapi sa amin, that's called. Yan ay hidwang turo. Amen? Dapat maliwanag sa inyo yan. Ang inyong yayakapin ay Diyos. Ang inyong yayakapin ay yung mangangaral ng Diyos. Kahit nasasaktan ka, sa totoo na, ang tunay na mangangaral, nakakasakit yan. Bakit? Ang dala niyang aral ang nakakasakit. Hindi yung mangangaral mismo. Kapag ang mangangaral na yan, hinahaplos na kahit ikinasa mali, ay hindi na sugunan ni Satanas yan. Are you listening? Patunayan ba natin? Numbers 14 verse 2. 14 verse 2. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises. Malalim yung upasala, ano? Tingnan nga natin sa English yung upasala na yan. Inupahan ay sala nga. Okay. And all the children of Israel murmur. Yun, magandang murmur. Huwag kayong murmur na murmur. Pambihan pastor yan. Kalami kung sino. Maktol na maktol sa puso. Ang daming Israelites ng maktol kay Moises. Ibig sabihin mga kapatid, if you despise God, you despise also the genuine preacher of God. Amen? Huwag mong sabihin, mahal mo ang Diyos, pero galit ka sa lingkod ng Diyos. Sinungaling ka. Amen? Diba? And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Nagre-reklamo kasi walang pagkain, pambira, dapat doon na lang kami namatay sa Egypt kaysa dito. Hindi pa nagpasalamat.
Kaya sila daing ng daing, sila hirap na hirap sa Egypt. Pero tinitesting lang sila ng Panginoon doon sa wilderness. Rumiklamo na rumiklamo, mumurmur na mumurmur. Kaya ang dami hong pinatay ng Diyos na Hudyo. Bakit? Despiser, not only of God, but also of genuine preachers. So ang ating pinag-aaralan, despisers of those that are good. Ano yung good? God and genuine preachers. Kaya kapag nangangaral sa inyo ng Bible, yakapin nyo. At saka yung nililinaw, hindi, kasi marami din ngayong Bible din ang gamit Kaya hanggat hindi ka pinili, talaga malilito ka talaga. Sa totoo na, if you are not chosen by God, sabi nga doon sa Matthew chapter 24, even kahit yung mga elect, maliligaw. Kung hindi babalik agad ang Diyos, ako po ay exposed sa debate, pero huwag kayong manunood. Kasi hanggat hindi ka malalim sa tama, huwag ka munang manuod ng mali. Kasi ako po yan Alam niyo ba, habang ako'y nanonood ng mga ganyan, nagpapakalalim din sila sa mali. And they are also using the Bible. If you are not really grounded in the faith, maliligaw ka. Baka sabihin mong tunay din pala sila. Tama rin pala sila. Ito ang palatandaan, ang simpleng tama. Check mo ikipalangit. Para masabi mo na ang iglesia ay tama, tiyak nilang palangit. Maliwanag ko ba? Ang maliwanag pa ho ba inyong paningin? Lagi tayo na andyan. Okay. Yan, wala tuloy ako. Ang tamang iglesia, kasi sabi na Acts 2:47, at idinaragdag ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Therefore, ang church ay kalipunan ng mga ligtas. Tama? Salamat ang baptist. Ang tunay na membro ng baptist, ligtas. Kung ikaw ay nabautismuhan na hindi ka naman ligtas, walang talab yun. Walang talab yun. Ako po ay nagre-renew ng aking license kasi may ikakasal akong dalawa next year. Ay expired na sa December ang aking license. Pero abot pa ako ng October, November. Baka may hahabol sa inyo. Abot pa ang aking license ng October hanggang November. Pero December, expired na ako. Kaya nilalakad na. Bakit ko kinuha yan? Maniwala kayo sa hindi. Maraming ikinasal na hindi talaga mag-asawa. Bakit? Ang nagkasal, bukod sa walang license, expired. Alam niyo bang sila? Alam niyo ba? Nabasa ko po yan sa Google. Maraming pari nagkakasal kahit expired ang license. Di ba't pwedeng idemanda yan? Kasi hindi kayo lehitimong mag-asawa kung ang nagkasal sa inyo, wala na palang license. Ganito din yan. Nabautismuhan ka, hindi ka naman ligtas. Para kang ikinasal na nagkasal na wala namang license. Kasi ang valid sa baptism, dapat ligtas ka talaga. Kasi ang tunay na iglesia, ligtas. Kaya naman, ang tunay na tagapangaral ay ligtas. Kaya niyang sabihin na siya'y ligtas. Kaya niyang patunayan sa kanyang paniniwala sa Bible na siya'y ligtas at hindi nawawala. Kaya yan ang inyong pakinggang mangangaral. Yung tiyak na palangit pag namatay. Ang Pastor Eloy ay tiyak na palangit. Ang hindi lang niya kayang tiyak ay yung makatayo. Pero tiyak na siya pag namatay ay palangit. Ano sabi ng Bible? Kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya ang tao, ang mangaral na bulag, yan po'y hindi alam ang tamang ebanghelyo. Alam niyo ba ang sentro ng ebanghelyo? Ito, pag sinabing ebanghelyo, may Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay ng walang kasalanan, pinatay, inilibing, 3 araw nagbango mag-uli. Ang alam lang ng maraming mangangaral, yun lang ang kamatayan,
pagkalibing, at pagkabahay na maguli. No. Romans chapter 1, verse 1 hanggang 4. Pag sinabing Ebanghelyo, that is all about Jesus. Kapag ang relihiyon hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, walang gospel yan. Maliwanag ba? Kapag mayroong relihiyon naniniwalang si Jesus ay tao lang, walang ebanghelyo yan. Kapag ang relihiyon ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, pero maliit, hindi kapantay ng Ama, walang ebanghelyo dyan. Maliwanag ko ba? Kaya mag-iingat kayo. At kung dumating naman sa inyo ang tunay na mangangaral, magpasalamat kayo at nadatnan kayo ng tunay na mangangaral. Amen? Number 3, not only despisers of God, despisers of genuine preachers. Ito pa, Isaiah 16 verse 14. Alam niyo po, ang hinanguan ko lang yung salitang despiser. Kasi ganun naman po pag-aaral ng Bible. Pag samasamahin niyo yan ay automatic mag-outline ng kanya. Ganyan po ang pag-aaral ng Bible. Pag-topical. Pagka-contextual, saka na lang. Ngunit ngayon, nagsalita ang Panginoon na nagsasabi, sa loob ng 3 taon, na gaya ng mga taon ng isang upahan, ay mawawalang kabulhan ang kalwalhatian ng Moab, 10 ng lahat ng kanyang karamihan. At ang nanghalabi ay mangangaunti at walang halaga. Yan ba yun? Tingnan natin sa English. But now the Lord had spoken, saying, within 3 years, as the years of an hireling and the glory of Moab shall be contemned with all that great multitude, and the remnant shall be very small. So, hindi ko nakuha yung tamang verse. Okay, correct na lang natin yan. Hindi ibig sabihin mali yan. Ako yung mali ng pagkakuha ng talata. Pero meron pang isang talata. 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. Tingnan niyo po. Yan, at least. Ano yung despiser? Nagtatakwil. Hindi tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos. Nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Sino tinatakwil dyan? Sa inyo. Sino yung inyo? So, hindi na yun, hindi na yun iisa. As kanino naka-address? Kaya nga 1 Thessalonian. Ibig sabihin, ang sinusulatan diyan ni Apostol Pablo ay mga iglesia sa Thessalonica. Pag sinabing iglesia sa Thessalonica, mga tao yon. At pag sinabing iglesia, group ng Diyos yon. Alam niyo ba mga kapatid, pag sinabing despisers of those that are good, not only despisers of God, despisers of genuine preacher. Ito pa, number 3, despisers of group of God. Ano ibig sabihin? Isa sa kasalanan nating pinag-uusapan na mapanganib, kung alin yung grupo ng Diyos, kung alin yung Church of God, ay itinatakwil nila. Naintindihan niyo ba yan? Lalo't pag nalamang, doon pala ang daming bawal. Dinin ako sa amin. Lahat ay pwede. Ay alangan naman, tingnan nyo ha, ang iglesia ay inahilintulad sa katawan at si Kristo ang ulo. So, ibig sabihin, kung ano yung ayaw ng ulo, yun ang gagawin ng katawan. Kung ano yung gusto ng ulo, dapat yun ang gawin ng laman, ng katawan. Kaya naman, maraming tao ayaw sa tunay na church. Bakit? Ay kung ayaw nga nila sa ulo, ay doon pag sa katawan. Amen? Maliwanag ba? No.
Alam mo, ang Bible, ultaw na ultaw yan. Ano? Di ba, Catherine? Diga? I-compare nyo yung ating dati at yung inyo ngayon. Ako na yung magsasabi, pare-pareho naman tayo ng pinanggalingan eh. Yung iba, hindi pa nga naalis doon sa kanyang pinanggalingan, andun pa rin. Man, alam mo, sa dami ng ating naging bisita dito, kung lahat nagpatuloy, talagang napaibig sa tamang grupo ni Kristo. Abay, tayo ay may second floor na, hindi tayo kasya. Pero bakit sila silang dumating at umayaw na, hindi nila kaya ang turo. Tama ba? Baka pag ako'y sumama diyan, hindi ko magawa. Eh di lalo ka nang hindi makakagawa kung ayaw mo sumama. Tama? Ay inuunahan agad eh, baka ako hindi maging faithful. Bakit? Naging faithful ka ba kung hindi ka sumunod? Paano mo mararating ang ikasampung baitang kung pandalawang baitang palang lula ka na? Tama ba? Paano ka makakakyat ng 10 baitang? Ay pandalawang baitang palang ay lula ka na. Alam sa totoo na, maraming tao hanggat di naliligtas, kahit umattend, parang nadala. Di na pala igarna eh. Eh, hindi na uli ako a-attend. Bakit? They despise even the group of God. Amen? Pero pagka yung iglesia ay pwedeng lahat, ay dyan ako. Hindi masama ang magsugal. Masama pag nakita. Gabawal na ang dugo, ministro naman ng pulutan pa. Ba't hindi ko masasabi yan? Ay sa amin eh. Yung mismong aking barbero ay iglesia ay puser. Nung ako'y nagtuturo dyan sa Sangguniang Bayan, paramihan ang Katolik at Iglesia ng Kristo ng tinutukhang. Ibig sabihin, ang mga relihiyong yan, hindi takot sa droga. Maluwag sila sa kasalanan. Kaya ang tao'y willing. Meron din akong barber dyan, iglesia din. At siya'y umalis na. Bakit? Yung kanil daw boarding house, ang kanilang katabi ay mga babae, di lalaki. Yun daw CR ng lalaki, sadyang binubutasan. At binubusuhan yung mga border na babae. Iglesia, nagkukwento sa akin mismo. Bakit? Ang maling samahan, yayakapin yan ng makasalanan. Pero, ang grupo ni Kristo, matitisting yung talagang nakakay Kristo. Amen? Hindi yan sa simula lang yan. Dapat mahal natin si Kristo hanggang katapusan. Tama ba? Ganun po yan. Kayo ba'y masayang kayo na andito ngayon? Amen. Kahit nasasaktan. Amen? Ang tunay nakakasakit. Di kaya sabihin mong pangu ka. Ay masakit yun eh. Kung talagang pangu ka, ay masakit talaga yun. Ay tunay eh. Amen? Paano eh? Kaya nga, the truth shall set us free. Tanggapin mo ang katotohanan at lalaya ka. Sa Jesus ang katotohanan, tanggapin mo siya, sampalatayanan mo siya, makakalaya ka. Napaka-obvious po na yan. Napaka-obvious. Psalms 1 verse 6. Isama po natin. Mayroon pa akong 10 minutes. Psalms 1:6. Verse 5 siguro. Verse 5. Natanda na ho eh. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Tingnan nyo ha. Ang taong makasalanan, hilig sa kasalanan, hindi makakatayo sa paghatol ng Diyos. Para baga siyang kandila na nadaisan ng apoy natutunaw.
ang taong makasalanan hindi tatagal talaga sa presensya ng Diyos. Ay bakit baga? Sa Diyos baga tumagal, kita nyo ha? Tignan niyo, are you with me? Ni ang mga makasalanan naman sa kapisanan ng mga matuwid. Maliwanag ho ba yun? Maliwanag ho ba yun? Ay kung yung tama ang grupo ni Kristo, hindi ka pa makatagal, ay di lalo na sa Diyos. Tama ba? Tanyo ha, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Hindi, parang nga sabi ko sa inyo, nakakita na ba kayo ng floor wax? Yung floor wax? Dumapot ka ng floor wax. Kayo ba'y usod din sa inyo yung sasain ng kanin ay sa kahoy? Nung ako'y bata, pag ako'y nagpapatay ng guyam na pula, yung ako'y gamot ng gamot, dinadakot ko yung guyam na pula, nilalagay ko sa ibabaw ng taklob ng palyok, ng kaldero. Kita mo naman nagkakang mamatay yung guyam na pula, hihipan ko lang. Talasik kay bakit? Ay mainit kaya yon. Ay kung yung guyam patay, ilagay mo. Ano mangyayari sa wax na ilagay mo sa taklob ng kumukulong kaldero? Tunaw, alam mo ang tao, hindi kaya tumagal sa presensya ng Diyos. Kaya hindi pwedeng pumunta ang hindi nagsisisi sa kasalanan sa langit. Hindi ka tatagal doon. Impyerno sa iyo ang langit kahit dalhin ka doon. Bakit? Ay hindi ka swak doon eh. Tama. Para bagang yung tornilyo ng motor ay Diyos lamang. Ay ang gagamitin mong yabe ay pang 20. Para kayo magkakaari na yun, ay Diyos nga ang tornilyo. Ba't 20 ang ginagamit mo? Hindi ka pwedeng dalhin sa langit. Hindi ka bagay doon. Hanggat hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan at nananampalataya kay Jesus. Kaya be sure, nagsisisi talaga kayo. At wala kang sinasampalatayanan kundi si Jesus. Dahil tayo nagbabala-balaan. Kaya nga sabi, panganib. Mapanganib. Ang pinakadelikado ay hindi pumutok ang bulkan. Ang pinakadelikado ay hindi yung tsunami. Ang pinakadelikado kung hindi mo tiyak na palangit. Pa-impyerno ka. Are you listening? Then last. Alam mo, ang sarap pang sabihin sana. Pero, ang panahon ay hindi natin kalampi. So, despisers of God, despisers of genuine preachers, despisers of group of God. Ang atin naman panghuli, ating i-highlight na tutukoy na mismo yung despisers. And despisers, ibig sabihin yan, godless. Kaya nga ikipalaban sa Diyos, kaya nga ikitutul sa Diyos, wala ka talagang Diyos. May relihiyon ka, pero hindi ibig sabihin may relihiyon ka, may Diyos ka. Ang bayang, ito'y ginagalang ako ng kanilang labi, datapot ang kanilang puso'y malayo sa akin. Hindi ang pinag-uusapan may relihiyon ka, may church ka. Una mo munang tiyakin kung may Diyos ka. Amen? Dahil madali na ang church kung meron kang Diyos. Automatic na tama ang katawan kung may tamang ulo. Luke 16:14. Tingnan niyo po. 16:14. At ang mga Pariseo, take note, Pariseo. Pag sinabing Pariseo, doctor of the law. At least ang pinaka-baguhang Pariseo sa ulo ang from Genesis hanggang Deuteronomy. Hindi ka pwedeng maging Pariseo na hindi mo sa ulo ang Genesis hanggang Deuteronomy. Tayo ngayon hirap na isa Genesis 1:1. Ay, pwedeng sa ulo ang Genesis 1:1, ay yung Genesis 1:2. Yung chapter. Pero pag sinabing Pariseo, doctor of the law, pinaka-basic nila 5 Pentateuch. Genesis to Deuteronomy, memorize yan. Sa madali sabi, parang godly. Amen? Pero tingnan nyo po, ano ang kanilang attitude kay Kristo? At ang mga Pariseo na pawang may bigin sa salapi ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito at siya'y tinutuya nila. Damihan na, leader yan. Madaming memorized na verse.
Pero na mangaral si Kristo sa kanila, tinutuya lamang nila. Ibig sabihin, wala talagang Diyos kahit sa ulo ang Genesis hanggang Deuteronomy. Amen? Kahit kayo may alam din sa Bible. You may have the knowledge of the Bible, but having the God of the Bible. Having no God of the Bible. Tingnan pa natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 8 uli. Andiyan pa ba kaya? Kaya't ang nagtatakwil, hindi tao ay tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So, ang tinatakwil ay hindi kayo, ako mismo. Sino tinutukoy na tinatakwil diyan? Ang Diyos. Sino yung mananakwil? Ay di walang Diyos. Tama. Pero mga kapatid, ang na-encounter dyan ni Pablo ay mga Judaism. Ano ba ang sikat na relihiyon noon? Wala namang Catholic noon. Wala rin Baptist noon. Kasi hindi naman pinag-uusapan ang pangalan ng simbahan. Kaya mystery na ang church existing sa church kasi may ligtas na noon. And the very concept, the very essence na tinatawag na Church of God belong to God. Aliwanag ko ba? Kaya ang nag-i-exist na religion noon, ang sikat, may mga Taoism, Zoroastrianism, Hinduism, pero noon, Judaism. So lahat ng umusig kay Pablo, mga Hudyo. Bayan ng Diyos, pero walang Diyos. Maliwanag ko ba? Kaya hindi nakakapagtaka, relihiyoso, pero walang Diyos. Kasi bayan nga ng Diyos, walang Diyos. Doon pa kaya ngayon sa mga relihiyon ngayon, ang maging imposible na may relihiyon, pero walang Diyos. Ultimo ang Israel, walang Diyos. Bakit? Kaya nga ang Israel na wala sa mapa. Pinarusahan ng Diyos. At ngayon ang Israel ay nasa ilalim ng malupit na hatol ng Diyos. Alam niyo, ang ganda ng sinasabi ko, makinig ka. Doktrina to. Wala ka pang alam para hindi ka makinig. Amen? Opo. Kaganda ng ating pinag-aaralan, di ba? So, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, kung relihiyon hinahamak siya, hindi nakakapagtaka dahil ultimong bayan ng Diyos. Alam niyo ba ang bansang Israel? Bayan ng Diyos yan. Chosen of God. Kaya huwag kang magtaka, Kuya Marvin, maraming relihiyon ngayon, walang Diyos. Dahil ultimong bayan ng Diyos, dumating ang pagkakataong walang Diyos. Are you with me? So ano ibig sabihin? Lahat ng salungat sa Diyos ng Biblia, lahat ng salungat sa mga tunay na mga ngaral ng Biblia, lahat ng salungat sa church ng Panginoon, walang Diyos yan. May anyo. Kahit din naman dyan sa 2 Timothy natin binasa may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ang kapangyarihan na ito. Alas, kaya mga kapatid, hindi ito basta. Pag malalim ka sa Bible, hindi ka basta kakara-karakang kung ano-ano. May prinsipyo ka pagdating sa samahan. Tama? At hindi mo karakaratang, hindi ka basta nai-impress sa tao. Oh, naawit din ng burn. Sinasimbang lagi. Ang tanungin mo, ikaw ba'y tiyak ng palangit? Kapag ikay baptist, hindi ka rin makasagot, may relihiyon ka lang. Ba't? Baptist ka Pero pwede kang may relihiyong walang Diyos. Yan ang masaklap. Digat si Judas ay may relihiyon. Pero siya'y walang Diyos. Malinaw ho ba yan? Malinaw ho ba yan?
Kaya ibang usapan yung may Diyos. Ibang usapan din yung may asawa. Pag sinabi may asawa, hindi ka na binata na kung saan patambay-tambay ka lang. May asawa ka na. Hindi ka dalaga na kung saan pa palamyar-lamyar na may asawa ka na. Ay nilalamang ibang usapang may Diyos ka na. Amen? Amen. Last verse siguro. John 3:19. John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Si Kristo yun. Diga? Pero ano ba? Sinunggaban, agawan ba ang tao kay Kristo? Nakakatabigan ba ang tao kay Kristo dahil nag-aagawan? Magaling pa nga yung darating na Korean performer. Tama, hindi mahulugang karayom ang tao. Nabayad ng 25,000, mapalagay lang sa unahan. Yun ay nataing Korean. Naihi, makasalanan. Pero kalibong bunga ng tao. Pero si Kristo ba ipanganak kalibong bunga ng tao? Wala nga eh. Sabi nga po doon sa nang siya naglalakbay, si Maria Kagampan, hindi siya mapatuloy sa hotel. Bakit? Wala nang silid para sa'yo. Kaya nga si Kristo ipinanganak sa sabsaban. There's no room in the inn. Hindi ko pinagkalibong-bungan si Kristo. Hindi nga siya kilala eh. Kaya yung mga taong dinidespise si Kristo, wala talagang Diyos yun. Pwedeng may relihiyon, pero walang Diyos. Kaya, kilala niyo na ba si Jesus? Kung siya, ikaw ba'y sabik ng siya'y bumalik? Kalibongbong na kalibongbong ka na. Ano? Ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa libutan. Pero ito, ang katotohanan, inibig pa ng mga taong kadiliman. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sabi ko sa inyo, hindi tatagal yung mahilig sa masama. Hindi tatagal yan. Are you with me? Yan ay parang may pang taong, pang taong lakaran lang. Nakakaya naman sa nag-anyaya. Pakikisama lang. Ang tao, napapakisamahan mo, pero hindi mo kayang pakisamahan ng Diyos. Amen? Kaya dapat tiyakin mo, nakita mong wala kang pag-asa kundi si Jesus. At kung si Jesus lang ang pag-asa mo, dito ka magtatapos. Meron tayong isa pang nabaptize sa jail. Are you listening? At ipanalangin niyo po siya po ay gusto ng lumaya. At siya naman po talagang napagbintangan lang, hindi talaga siya guilty. Kaso lang, may layunin ng Diyos eh. Siya'y nakulong para lumaya. Yun ang may huwagang katotohanan dun eh. Hindi natin matarok. At siya, kahit sa kulungan, nagpasalamat na siya. Dahil kung ako ay nalaya, hindi ko ako magbabasa ng ganitong Bible. At alam niyo ba, hindi pa nakakatin sa atin, hindi daw tinuturuan ni na Henry at saka ni na Rommel ng election. Election is, talagang pag ikitotoong magbabasa ng Bible, hindi mo may iwasan yung word na election. At ang lalim niya sa doctrine of election. At alam niyo ba, leader ang kanyang dating. Pastor siya sa jail. Sa atin, gawain, inabot ng biyaya ng kaligtasan. At siya nagpapastor sa jail. At sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako. Pag-pray natin siya, gusto ko na pong makalaya. Kung luluubin ng Diyos. Gusto ko na hong maging full-time. Ako'y papasok din sa Bible School. Pero ang punto ko, bigyan lang siya ng kahit giti ng pag-asang makalaya. Kung sino man ang gamitin sa kanya ng giti, pero totoong pag-asa, yayakapin niya yung taong yon. Sa galak. Ito yung tanong. Binigyan ka ni Jesus ng pag-asa. Gaano ka kagalak sa kanya?
Amen? Amen. You are so hopeless being a sinner. Ikaw ay pa-impyerno. Pero salamat kay Jesus na nagbigay ng pag-asa. Amen? Hindi ka na pupunta ng impyerno dahil ni Jesus. Pero si Titus, ang pangalan niya ay Terso Titus. Terso Tito. Nagbigay na sa akin ng pangamot, di pa ako nakikita. Nagpasalamat na sa letter ito. Sinulatan ako. Kasi sabi ko sa mga workers, dalhin niyo ang pangalan ko saan man kayo pumunta. Kasi hindi na ako makapag-aalis. Dahil ang aking likod, tsaka kay mabigat ng buhatin. Kahit hindi niyo ako kasama, isama niyo ako. Kaya hindi pa kami nagpapangita in person, kilala na ako. Dahil ipinapakilala ako. Amen? Dapat ganun din kayo mga membro. Amen. Okay, ngayon, ang punto ko, kapag ikaw ay matagal na alipin ng bilangguan, makakita ka laan ng kaunting gitla ng pag-asa, nakakagalak na. Bakit ikaw ay palangit na? Sabi mong ikitiyak na palangit, bigyan niya ng inyong itsura. Amen? Amen. Tayo mo yung lalaki, ng ligaw sa loob ng 1 taon, 2 taon, di pa sinasagot, ay nung makapitong taon, nagpapakita na ng pag-asa ang kaunti ang babae. Sabihin ko siya, sa kaunting pag-asa ng nakikita niya sa babae, di ka rinin. What a joy. Tapos palangit ka, di may pintang mukha mo, tutulog-tulog ka pa. Parang layo mo sa katotohanan. Amen. Amen! Yung taong gutom na gutom. Wala nag-aalok. Ang daming kainan. Pero may nakakita isang minasandok ng pinggan, nilalagay ng kanin, at ang tingin niya sa kanya pupunta. Sabihin ko sa iyo, ang saya niyan. Amen? Si Jesus ay tinapay ng buhay. Ang sabi mo, natikman mo na siya. Be, ganyan ka. Hindi ka lang aalokin, natikman mo na. Bet parang wala kang gana kay Jesus. Delikado yan. Pag wala kang gana kay Jesus, baka ibang tinapay ang nakain mo. Tabi manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po